Kung sakali lang naman po for example, naiwan kayo at syempre lumantad na yung Antikristo, he will require malawakang pagsamba sa Kanya. Yes, he will require worship for himself. Not to Jesus. Not for Jesus, but for himself. Dahil nakalagay po sa Thessalonians, kaniyang itatanghal ang kaniyang sarili diyan sa third temple ng mga Hudyo. So, sasamba ka ba sa kanya pag nagpa-require siya? Or tatakutin kanya pag hindi ka sumamba? Ito po naman ay senaryo lang. Hindi po tayo nananakot. Para at least prepared kayo kung sakaling matagpuan nyo itong vlog na ito kung hindi inalis pagdating ng panahon ng tribulation. At nandito pa to, napahinggan nyo, ay ang tanong ko, sasamba ba kayo dito sa halimaw na ito? Halimaw po ang Antikristo. Halimaw sa lahat ng kahalimaw-halimawan sa buong mundong ibabaw. Siya po ang pinakahalimaw sa lahat ng halimaw. Walang pinakamasamang tao na nabuhay sa mundo kagaya nito. Masamang masama. Ito mga depiction na meron po tayo dito, kulang pa po yan para i-depict yung Antikristo na ito. So, sasamba po ba kayo maski takutin kayo? Kasi pag ang pananakot niya, actually, pag sinabi niyang ganito ang gagawin po talaga niya. Pugot, ulo. So, kayo po ba ay magpapatatak para hindi mapugutan? Pero pag nagpatatak kayo, maiimpyerno na kayo forever. Dahil tinanggap ninyo yung mark of the beast. Kaya natatawa ako nung 3 years ago yung COVID-19, yun daw ang mark of the beast. Hindi po yun. Sapagkat yung mga nangangaral ng gayon, hindi nila dinidivide ang scripture. Hindi nila alam ang proper hermeneutics. Kami po pinag-aralan namin yan sa mga Bible schools. Meron po akong mga diploma na natanggap. So alam ko ang sinasabi ko. Hindi naman po sa pagmamalaki. Kaya gusto ko pong sabihin, iba rin po yung inaral natin ang salita ng Panginoon para hindi po tayo maliligaw. Lalo na po ngayon. Nung araw po pa nag-aaral ako ng end times, tinatamad po ako Pero naintindihan ko. I know my hermeneutics. I know the proper hermeneutics. I know how to divide the word properly. Kaya, maski minsan, inaano nila ako, yung parang kung ano nung sinasabi, pag nag-post ako ganyan, may mga comments, hindi ko po talaga pinapatulan. Sadyang hindi po ako mapagpatul sa mga, hindi naman po dapat patulan ng mga comments. Naaawa po ako sapagkat hindi nila nauunawaan katulad ng pagkaunawa ko. Dala na rin po ng bunsod ng Holy Spirit, syempre. So, ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Pag hindi nagpatatak, pugot ulo. Pero langit kayo. Kasi kung tinanggap niyo naman si Jesus, sabi ko naman po, during that time, ang salvation po ay tanggapin si Jesus at magpapugot. Pero kung nagpatatak ka, forever ka na sa impyerno. Kasi konti na lang ang panahon during that time. Hinihintay na po ni Satanas, tsaka ng Antikristo yung oras nila na matapos. Pati yung bulaang propeta, alam nila matatapos na yung oras nila during that time. Itatapon na sila sa impyerno. Kaya binibilisan na. Lalo si Satanas po, siya nagpapamove sa mga puppet niya yan. Yung Antikristong yan at saka yung false prophet na yan, mga puppets niya yan. So, kung nakakita po kayo ng mga taong masasama ngayon, makinig pong mabuti, importante po to, mga masasamang tao, mga walang pag-ibig sa Diyos, walang pag-ibig kay Jesucristo, mga taong ganyan, mga puppet po ni Satanas yan. Yan ang mga puppet ni Satanas. So, hindi pa huli ang lahat. If you are not yet sure to receive about your salvation, it's time for you to receive the Lord Jesus Christ right now into your hearts. Gusto mo bang manalangin? Mag-pray tayo. Lord Jesus, I know that I'm a sinner and I need a Savior. I know that I am hellbound. Lord Jesus, I repent of my sins, past, present, and future. I invite you into my heart right now. Be my Lord and my Savior.
Thank you, Jesus, for saving me. Thank you, God the Father, for saving me. And thank you, Holy Spirit, for saving me. Thank you, Holy Spirit, by the way, for sealing me the seal of ownership. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Okay, if you prayed that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Saved ka na. Wala ka ibang gagawin. Maniwala ka lang. Importante from the heart ang prayer mo. Content ng prayer na yan, yung namatay si Jesus sa cross, walang ibang magliligtas, walang ibang pwedeng magligtas, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you, and Jesus truly loves us all.